is the time we're gonna shout it out. You are freedom, you are alive, Jesus. Come on, sabihin mo to sa Panginoon ngayon. This is the moment, this is the hour, this is the time we're gonna shout it out. You are freedom, you are alive, Jesus. Jesus, this is the moment. This is the hour, this is the time we're gonna shout it out. You are freedom, you are alive, Jesus. This is the moment. This is the hour, this is the time we're gonna shout it out. You are freedom, you are alive, Jesus, Jesus. Come on, shout. You are high and lifted up, more than anything. All creation lifts you higher, say higher. We shout this song of victory, and you can sing it in Jesus, there's freedom. Oh, you are high and lifted up. You are high and lifted up, more than anything. All creation lifts you higher and higher. We shout this song of victory, and we can sing it in Jesus, there's freedom. Say in Jesus, there's freedom. In Jesus, there's freedom. Oh, there's freedom, Jesus. In Jesus, there's freedom. Yes, Jesus. Worship your name. You are good. You are good. You are good. We give you praise. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you. Come on, isang malakas na papuri sa Panginoon. We praise you, Lord. Hallelujah. We magnify your name. We magnify your name in this place, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa oras na to na ibinigay mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, sa araw na to, we will give all our best, Panginoon. The best na papuri, Panginoon, para sa the best na buhay na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Nung oras na makilala ka namin, yun yung pinaka-the best. Hallelujah. Para sa amin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Manahan ka sa puso ng bawat isa. Manahan ka sa puso ng bawat isa. Sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon. Kung saan man kaming lugar naroroon, Panginoon, kumilos ka sa oras na to. Kumilos ka sa oras na to. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. 1,000 times I fell, still your mercy remains. And should I stumble again, till I'm caught in your grace everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. Thank you, Jesus. We worship you, Father. Hallelujah, Jesus. Your will above all else, my purpose remains.
the art of losing myself in bringing you praise everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all faith. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside. My heart and my soul, my heart and my soul. Come on! I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all faith, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Christ, everlasting, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all faith, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out from the end, cries out of my soul, cries out. Hallelujah. We worship you, Lord. You are everything, oh God. Jesus, Jesus. So let all rise, and darkness tremble in your holy light. And every eye will see Jesus our God, great and mighty to be praised. So let hope, so let hope rise, and darkness tremble in your holy light. And every eye will see Jesus our God, great and mighty to be praised. God of all days, God of all days, glorious in all of your ways, the majesty, the wonder and grace, the light of your name. So let hope, so let hope rise, and darkness tremble in your holy light. And every eye will sing Jesus our God, great and mighty to be praised. So let hope, so let hope rise, and
Darkness tremble in your holy light. In every hour sing Jesus, oh God. Great and mighty to be praised. Hallelujah, Jesus. We worship you, oh Lord. Come on, sing. With everything, we will shout for your glory. With everything, we will shout for your praise. With everything, with everything, we will shout for your glory. With everything, we will shout for your praise. In our hearts they cry, be glorified, be lifted high above all. For you are King, for you are King. With everything we will shout for your praise. In our hearts they cry, be glorified, be lifted high above all. For you are King. With everything we will shout for your praise. In our hearts they cry, be glorified, be lifted high above all. For you are King. With everything we will shout for your Come on, church. We worship you, Jesus. Come on. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. The Lord is here right now. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Sa oras na to, Panginoon. Napakabuti mo. Napakadakila mo. Come on, church. Sa oras na to, huwag kang magpapapigil sa kaaway na hindi mo maranasan ang presensya ng Panginoon. Right now, sumabay ka sa awitin na to. Isigaw mo
ibigay mo ang lahat ang iyong boses sa Panginoon sa oras na to. Come on, church. Come on, church. Hallelujah. Our hearts say, cry, be glorified, be lifted high above all. For you are King, with every tale we will shout for your praise. Our hearts say, cry, be glorified, be lifted high above all. Blessing, Father. We bless you right now. Let your spirit flow. Let your spirit flow right now, oh God, Lord, in Jesus' name. Let your Holy Spirit flow in this very place, oh God. Hallelujah. Come on. Be glorified, be lifted high above all. For you are King, with everything we will shout for your praise. Jesus, napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, church. Come on. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Sa oras na to, salamat sa presensya mo. Salamat sa kagalak. Salamat sa kagalingan, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa oras na to, Panginoon. Salamat sa boses. Salamat, Panginoon, sa lahat ng blessing, Panginoon, na nararanasan namin sa oras na to. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kaya, Panginoon, ibinabalik po namin ang mataas na pagsamba, ang mataas na papuri ay tanging sa iyo lamang, Panginoong Jesucristo. In Jesus' name we pray. Come on, church. Let's say amen and amen. Hallelujah, Jesus. We worship you. Woo! Thank you, Jesus. Glory to you. Glory to you, Jesus. Hallelujah.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating worship celebration online. At sa umagang ito, ako po si Pastor Rene na siyang magbabahagi ng salita ng Diyos. At bago ang lahat, gusto ko po kayong batiin sa lahat na nanonood ngayon, nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao. At lalong-lalo na po sa ating mga VIPs ngayon lang nanood. Kayo po ay aming mga VIPs, very important person. At gusto ko pong batiin kayo na isang napagandang umaga. At sa lahat na nanonood sa buong mundo, ay welcome po kayo sa ating live streaming online. At sa umagang ito, I would like to share this title, Living in Faith. Ito po ay part 2 dahil nung nakaraan ako po ay nagbahagi ay Living in Faith din yon, part 1. And so ating ituloy ang ating pag-aaral, Living by Faith, Living in Faith. Sabi po sa Mark chapter 9 verse 23, Jesus said, have faith in God. And in 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we live by faith, not by sight. Ang Panginoong Hesus ay nagtuturo sa kanyang mga disciples, have faith in God, nang ibig sabihin ng Panginoon sa kanila, have the God kind of faith. Have the faith of God. At ganun din sa atin, na kailangan nating mamuhay sa pananampalataya. At si Paul, wala na si Jesus sa panahon na ito, sabi niya, for we live by faith, not by sight. Na sila po bilang apostol ay namumuhay sa pananampalataya sa Diyos. Kaya po sa atin, mga magulang at mga kapatid, kung gusto natin na tayo ay magtagumpay sa buhay, kailangan nating mamuhay sa dimension of faith. That's why ang pananampalataya ay napakahalaga. Jesus commanded His disciples to have faith in God. At si Paul ay namumuhay din sa pananampalataya. Living in faith is so important, lalong-lalo na sa ating panahon ngayon na kailangan nating mamuhay sa pananampalataya. Why? Because living in faith, number 1, turns the impossible to possible. Ang ating pamumuhay sa pananampalataya ay kanyang pinapaikot ang mga imposibleng mga bagay patungo sa posible. Ano man yung ating pinagdadaanan ngayon na mahirap na sitwasyon, ay iikutin ng Lord na magiging posible sa buhay po natin. If we speak about impossible, it means felt to be incapable of being done, attained, or fulfilled. Insuperably difficult. Yun po yung ibig sabihin. Na wala ng kakayanan na gawin pa ito, wala ng kakayanan na abutin pa ito, wala ng kakayanan na buuin. Imposible. Napakahirap na sitwasyon ng buhay. Yun po yung impossible. Kaya po, impossible only means that you haven't found any solution. Na wala ng solution. Kahit ano pa mang isip mo, ano pa mang gagawin mo, wala ng solution. Kaya po, living in faith, kung tayo lamang ay namumuhay sa pananampalataya, it turns the impossible to possible. Ano mang hindi natin kaya, ano mang hindi natin kayang abutin, gawin, buuin, ay magiging mapangyayari kung tayo lamang ay sumasampalataya sa Diyos. Mark chapter 9 verse 23. Sabi po rito ng Panginoon, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believe. Sinabi niya sa magulang ng isang batang sinasapian ng masamang espiritu, na ang tatay ng batang ito ay dinala sa kanyang maalagad
At ito hindi nila napalayas ang masamang espiritu. At ang sabi ng magulang kay Jesus, nung siya ay lumapit nagmamakaawa, at ang sabi niya, Lord, maawa po kayo sa amin. Yun po yung kanyang pakiusap. Kung kaya ninyong pagalingin ang aking anak, tulungan niyo po kami. At ang sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, if you can. Sabi kasi ng magulang, kung kaya ninyong pagalingin. Ang words na yun, if you can, ito ay tanda ng kawalan ng pananampalataya. Kakulangan ng pananampalataya. Kaya po, sabi ni Jesus, if you can, parang pagmamaliit ng kapangyarihan ng Panginoon, ng kakayanan ng Panginoon, if you can. Sabi ni Jesus, sama ng batang iyon, everything is possible for one who believes. Na kung mayroon kang pananampalataya, sabi niya sa tatay ng batang iyon, ang lahat ay mapangyayari. Walang imposible, sabi ng Lord. Everything is possible who believes. Kaya po mga magulang at kapatid, sa umagang ito, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, na hindi mo na kayang gawin, kayang solusyonan. Daanan mo ngayon, alam ng Lord yun. Lord, sa iyo ngayon, everything is possible for one who believes. Na kung ikaw lamang sa Diyos, anumang sitwasyon mo, kayang gawin ng Lord. Kayang upang malampasan mo ang anumang pag ng buhay mo na yan. In Matthew chapter 17, verse 20, lumapit ang mga alagad. Lord, sa amin napalayas ang demonyo yun. Ang mga demonyo sa batang iyon. Sabi ni Jesus, you have so little faith. Yun pala ang dahilan. Pananampalataya. Truly I tell you, if you have faith, mustard seed, as seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will be moving, will be impossible for you. Walang imposible sa sino mang mayroong pananampalataya sa Diyos. Yun po yung sinabi ni nothing will be you if you have God. Kung mayroon kang pananampalataya sa Diyos, nothing is impossible. Without faith, nothing is possible. With faith, nothing is impossible. Kung wala kang pananampalataya, sabi rito, nothing is possible. Wala pong mangyayari kung wala kang pananampalataya sa Diyos. Kapag ikaw ay sumasampalataya sa Diyos with faith, nothing is impossible. Na anumang mga imposibleng mga bagay na yung pinagdadaanan ngayon, na hindi mo na kayang i-attain, hindi mo na kayang i-fulfill, hindi mo na kayang gawin. Sabi rito ni Jesus, with faith, nothing is impossible. Kung tayo lamang ay lumalakad sa pananampalataya, mga magulang at kapatid, walang anumang bagay na mahirap para sa atin. Yun po yung sabi ng Panginoon, nothing is impossible. Ang Diyos natin is a God of impossible. Kayang-kaya niyang gawa ng paraan. Nothing is impossible with God. Ano man yung pinagdadaanan natin sa ngayon, alam ng Lord po yun. Kayang-kayang gawa ng paraan. If we have only faith in Him, ang lahat ay mapangyayari. If you are living in faith, your hardest times will lead you to the greatest moments of your life.
na kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, ang pinakamahirap na oras o panahon sa iyo will lead you to the greatest moments of your life. Magdadala sa iyo sa pinakadakilang moments. Time sa buhay mo. Dahil ang iyong pananampalataya ang siyang magbibigay sa iyo ng katagumpayan. Ang iyong pananampalataya ang siyang magbibigay sa iyo ng tagumpay sa buhay. Because your faith will lead you to triumph. Hallelujah. When you have come to the age, kung ikaw ay nasa dulo na ng bangin, faith is knowing you will be taught to fly. Ito po yung isabi ng isang writer na walang pangalan, anonymous. When you have come to the age, na parang nasa dulo ka na ng bangin, mamamatay ka na, wala ka nang papupuntahan, at kung ikaw ay mayroong pananampalataya sa Diyos, siya yung magtuturo sa iyo para lumipad, para hindi ka mapahamak sa buhay. Yun po yung faith na mayroong paraan kapag ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, mayroong paraan ang Lord, kaya niyang gumawa ng himala sa buhay po natin. Hallelujah. Dumating man tayo sa edge ng buhay po natin, wala ng pag-asa. Dumating man tayo sa dulo ng bangin na yan, kailangan natin kumapit sa pananampalataya. Dahil ang pananampalataya natin nagsasabi na kayang-kaya natin. Kaya nating pagtagumpayan because God is with us. Hallelujah. Tignan natin ang Joshua generation. Ang mga Israelites na pinapangunahan ni Joshua sa kanyang panahon, they walk and live in faith. Sila ay lumakad sa pananampalataya, sila ay namuhay sa pananampalataya. Yung next generation na yon na pinangunahan ni Joshua, sila po yung nakapasok sa promised land. They conquered and possessed the promised land. Na-conquer nila ang promised land. Naangkin nila yung promised land na yon. Why? Because they live and walk in faith. Sila po ay namuhay sa pananampalataya. Na kung titignan natin ang kanilang pinagdaanan, parang imposibleng mangyayari. At nung sila ay papasok na sa promised land na yon, mayroong ilog Jordan na bumabaha, hindi nila kayang tawirin. Pero ang Diyos kasama nila. At ang ginawa nila, sila ay sumampalataya, sumusunod kung ano yung sinasabi ng Lord. At gumawa ng paraan si Lord, na habang sila'y patawid, ay nahati yung ilog Jordan na yon. Because of their faith in God, at sila'y nakatawid, walang anumang mahirap para kay Lord. At sila nga ay nakarating doon sa border na yon. At pagdating nila doon, mayroon na namang wall of Jericho. Pagkatawid sa ilog Jordan, mayroong wall of Jericho. At napakalapad at imposibleng makapasok po sila dahil napakataas at napakalapad na pader. Ang dala-dala nila, ang kanilang pananampalataya, kasama nila si Lord at ang sabi ni Lord, iikutan niyo ang pader na yan 7 times. At yun na nga ang ginawa nila dahil sila'y sumasampalataya sa Lord. Sila'y patuloy na sumusunod. Inikot nila yung wall of Jericho. 7 times at ang sabi ni Lord, sa ikapitong ikot ninyo, kayo'y sisigaw ng shout of victory. At yun nga, at nung sila'y dumating na sa ikapitong pag-ikot, sila'y sumigaw ng shout of victory, sila'y nagpuri sa Diyos. Shout of victory. At ang wall na yon, na imposibleng mapasok nila,
napasok nila yung promised land na yun dahil ang wall na yun nag-collapse, bumagsak. Wow! Grabe si Lord. Na kung tayo lamang ay sumasampalataya, walang anumang hadlang na hindi natin kayang lampasan. Walang anumang hadlang sa buhay po natin na hindi natin mapagtagumpayan. Hadlang yon sa kanilang pagpasok sa promised land, sa magandang buhay. Pero dahil sa kanilang lubusang pagtitiwala sa Diyos, pamumuhay sa pananampalataya, nag-collapse ang wall of Jericho. At sila'y nakapasok. At nung nakita ng mga tribes na doon, sila'y nagtakbuhan. At sila ay nakapasok sa promised land. At nung sila'y andoon, they conquered 31 nations. Nang lahat na nakatira doon na mga tribes, nations, ay kanilang pinagtagumpayan. Kanilang tinalo. Because they are living in faith, kasama nila ang Lord. Na mayroong tagpo rito, na sila'y pinagtulong-tulungan ng ilang mga bansa. Walang nagawa ang malalaking bansang iyon sa kanila because they are living in faith. Living in faith turns the impossible to possible. Ano bang sitwasyon mo ngayon, kapatid? Tandaan mo, if you are living in faith, nothing is impossible for you. It turns the impossible to possible. Ano mang pinagdadaanan mo ngayon, mapagtatagumpayan mo kung ikaw lamang ay sumasampalataya sa Diyos. Hallelujah. Sabi po rito, if one has faith, one has everything. Sabi po ni Ramakrishna, if one has faith, one has everything. Kung ang isa'y mayroong pananampalataya, nasa kanya ang lahat. Kaya po itong mga Israelites na to, Joshua generation na to, naangkin nilang lahat. Ano man yung sinabi ni Lord na kanila, naangkin nila yon. Why? Because they are living in faith. Hallelujah. Sabi po ni Eleanor Roosevelt, if you lose faith, you lose all. Ang lahat ay mawawala din. Kung mawawala ang iyong pananampalataya, ang lahat ay mawawala. Kaya po, napakahalaga ang pananampalataya. Ang pananampalataya, ito yung magdadala sa atin sa tagumpay. It turns the impossible in our lives to possible. Yun po yung resulta ng ating pananampalataya. Napakahalaga ang ating pananampalataya sa Diyos. Number 2, why living in faith is so important. Living in faith brings healing. Marami sa atin ay dumaranas ng karamdaman. Maraming ipinupukol ang dyablo na mga karamdaman. But if we have faith in God, it brings healing to us. Tignan natin ang Mark chapter 27 to 30. Ito po yung sabi, as Jesus went on from there, two blind men followed him, calling out, have mercy on us, Son of David. When he had gone indoors, sabi po riyan, the blind man came to him, and he asked them, do you believe that I am able to do this? Sagot nila, yes, Lord. They replied. Then he touched their eyes and said, according to your faith, let it be done to you. Verse 30, sabi po rito, and their sight was restored. Hallelujah. Nasabi ni Jesus, according to your faith, let it be done to you. Na itong dalawang bulag na to,
Mula pa sa pagkabata nila, sila'y bulag na. I believe itong dalawang ito, desperado na sa buhay. Wala nang pag-asa sa buhay. Pero isang araw, nabalitaan nila si Jesus na siya'y nagpapagaling. Nabalitaan nila na si Jesus ay nagpapagaling ng lahat ng karamdaman, mga bulag, bingi. Kahit patay ay binubuhay ni Jesus. Nabalitaan ng dalawang ito at nung si Jesus ay paparating sa kanilang lugar, sila ay nagsisigaw dahil sa kanilang pagkadesperado. Ang kanilang sigaw, "Have mercy on us, maawa ka sa amin, Son of David." At yun po yung kanilang sigaw. At nung si Jesus ay pumasok sa isang bahay, ang dalawang bulag ito ay nakalapit kay Jesus. At ito yung sabi ni Jesus, "Do you believe that I am able to do this?" Kayo ba'y naniniwala na kaya ko kayong pagalingin? Yun po yung tanong ni Jesus. At sa atin din, mga magulang at kapatid, yun ang tanong ni Jesus sa ating lahat. Tayo ba'y naniniwala na kaya tayong pagalingin ng Panginoon? Ang Panginoong Hesus ay naghahanap ng pananampalataya. Kung gusto natin mapagtagumpayan, anuman yung ating pinagdadaanan ngayon, anumang karamdaman nating pinagdadaanan ngayon, sabi ni Jesus, "Do you believe?" Na kailangan nating sumampalataya sa Kanya. Na kailangan nating maniwala sa Kanya. Anumang pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, kung ikaw lamang ay sasampalataya sa Kanya, matatanggap mo yung kagalingan sa buhay mo. At itong dalawang ito, sabi nila, "Yes, Lord." Sagot nila. At nung sinabi nilang, "Yes, Lord," agad-agad si Jesus, alam niyang mayroong pananampalataya, kanyang hinipo ang mga mata ng mga bulag na yon. Nang sabi niya, "According to your faith, let it be done to you." Hallelujah. According to your faith, ayon sa iyong pananampalataya, kapatid, matatanggap mo ang kagalingan. Na kung sinabi mo ako'y gagaling, gagaling ka. Dahil yan yung iyong pananampalataya sa Diyos. At sabi rito, "And their sight was restored." At sila ay nakakita. Hallelujah. Walang anumang mahirap para sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kung tayo lamang ay sumasampalataya sa Diyos, walang imposible sa Kanya. Ang lahat ay mapangyayari. Ano mang karamdaman mo, kapatid, nakakala mo na sa dead end ka na, ano mang karamdaman na yan, kayang-kayang pagalingin ng ating Panginoon kung mayroon lamang tayong pananampalataya sa Diyos. Na ikaw ngayon na nawawalan ng pag-asa, ang karamdaman na yan ay kaya mong pagtagumpayan according to your faith, sabi ni Jesus. Cancer man yan, ano man yang sakit na yan, kayang-kayang pagtagumpayan, kayang-kayang pagalingin ng Panginoon if we have faith in Him. Hallelujah. And their sight was restored. Agad-agad, sila'y nakakita. Napakalaking pagpapala ang natanggap nila dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Your healing begins with a step of faith. Ang iyong pananampalataya, ang siyang daan na ikaw ay gagaling. Kung ikaw lamang ay humakbang sa pananampalataya, doon magsisimula ang iyong kagalingan. Your healing begins with a step of faith. Alala ko yung woman, yung isang babae
na mayroong karamdaman na pagdurugo for 12 years na kanyang dinadala. Ang babaeng ito, ang sabi ng Bible, ay napuntahan na niya lahat ang doctors noong kanyang panahon. Lahat ng mabalitahan niyang manggagamot ay pinuntahan na niya. At ang sabi roon, naubos na niya lahat ang kanyang kayamanan, ang kanyang ari-arian. Pero hindi pa rin siya gumagaling. Ang sabi roon, lalo pa nga lumala ang kanyang karamdaman. Pero isang araw, napadaan ang Panginoon sa kanila. At ang sabi niya, kung makakalapit lamang ako kay Jesus at matouch ko yung laylayan ng damit ni Jesus, ako'y gagaling na. At yun po yung kanyang pananampalataya. Itong babaeng ito, ma-picture out ko, for 12 years na mayroon siyang karamdaman. Siguro, payat na payat ng babaeng ito. Siguro ang babaeng ito ay nangihina na. Pero hindi napigilan ang babaeng ito because of her faith na gusto niyang gumaling. Ang kanyang pananampalataya ay hindi mapigilan ng anumang mga bagay. Nasabi niya, ako'y lalapit at itatouch ko ang laylayan ng damit ni Jesus, ako'y gagaling na. At yun po yung kanyang pananampalataya. Faith is unstoppable. Ang ating pananampalataya, kung tayo ay sumasampalataya, walang makakapigil. Anumang hirap, anumang mga hadlang na nandyan sa harapan po natin, kung tayo mayroong pananampalataya, hindi po tayo mapipigilan. Hindi napigilan yung babaeng yun. Nagsikap siya siguro, nadadapa minsan. Siguro ang babaeng yun ay gumagapang minsan, tumatayo at gumagapang, siguro natutumba. Pero hindi napigilan ng kanyang pananampalataya. Talagang patuloy siyang lumalapit kay Jesus kahit anong hadlang. At nung siya'y makalapit, yun na nga ang ginawa niya. Kanyang hinipo ang laylayan ng damit ni Jesus. And instantly, agad-agad, yung pagdurugo niya ay tumigil. Ang karamdaman na yun ay gumaling. Wow! Because of her faith. Ang ating pananampalataya brings healing to us. Hallelujah. Ang babaeng iyon ay gumaling agad-agad. Ganon din sa atin, mga kapatid. Ngayong umagang ito, anumang karamdaman mo ngayon, have faith in God. Hallelujah. Have faith in God. Anumang karamdaman niya, nasabi ng doktor, hindi nagagaling. Ikaw ay tinaningan na. Ikaw ay mabubuhay na lang ng 1 buwan, 2 buwan. Huwag mong pakinggan. Pakinggan mo ang sinabi ni Jesus. Everything is possible to him who believes. Ikaw lamang ay sasampalataya sa Diyos. Ang karamdaman na yan ay gagaling. Hallelujah. Sabi po rito, absolute unquestioning faith in God is the greatest method of instantaneous healing. Absolute 100%. Walang pagtatanong na pananampalataya sa Diyos. Ang pinakadakilang method, paraan para ikaw ay gagaling kaagad. Instantly. Yun po yung ibig sabihin ng instantaneous. Hallelujah. Ang Panginoon ay nagpapagaling noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi po siya nagbabago. Yun po yung isipin natin. Si Jesus ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Patuloy siyang nagpapagaling. Kailangan lang natin ang humawak sa pananampalataya, absolute unquestioning faith in God.
At yun po yung daan na ikaw ay gagaling. Hallelujah. When Jesus visited his native land, Jerusalem, there was only few miracles he did there because of their unbelief. Why? Bakit hindi nakakilos si Jesus doon, hindi siya nakagawa ng mga miracles? Ng maraming miracles, maraming himala, dahil sa kawalan ng pananampalataya. Siguro naisip nila nung dumalaw si Jesus doon sa kanyang bayan, ay ito yung anak ni Jose na karpentero. Wala silang paniniwala. Wala silang pananampalataya kay Jesus. Kaya si Jesus ay hindi nakagawa ng mga himala roon sa kanyang bayan. But if we have faith in God, ang lahat ay mapangyayari. God is only as strong as your belief in Him. Na ang Diyos, ang lakas ng Diyos ay gaya lamang sa iyong pananampalataya sa Kanya. Kung gaano kalalim ang iyong pananampalataya, kung gaano kalakas ang iyong pananampalataya, ganun din ang lakas ng Diyos sa buhay mo. God is only as strong as your belief in Him. Kaya po, napakalaga ang pananampalataya na kung gusto nating gumaling physically, gumaling spiritually, gumaling financially, lahat ng kagalingan, kailangan natin na mamuhay sa pananampalataya. Hallelujah. Sabi po rito, man's principle says, show me and I will trust you. God's principle says, trust me and I will show you. Ito po yung prinsipyo ng tao, kalimitan. Ipakita mo sa akin at ako'y magtitiwala sa iyo. Yun po yung makikita natin sa mundo. Na kailangan munang ipakita, kailangan muna niyang makita para siya'y magtiwala o maniwala. Pero ang Diyos kabaliktaran, trust me, magtiwala ka sa akin at ipapakita ko sa iyo. At yun po yung Diyos natin na kailangan muna nating magtiwala sa Kanya, maniwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya bago natin makita yung magagandang bagay sa buhay po natin, yung mga inaasahan natin sa buhay po natin, yung magagandang mga pangarap natin sa buhay, yung magagandang mga plano natin sa buhay. Makikita po natin yon if we trust Him first. Trust me and I will show you. Yun po yung principle ng Diyos. Kaya po si Thomas, makikita po natin dito na si Tomas, ang kanyang prinsipyo ay parang sa unbeliever. To see is to believe. Na isang araw, si Jesus nung siya nabuhay na magmuli, si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga disciples sa isang room at nakakandado po yun, nakalak, at siya nakapasok at pagpasok niya, sabi niya, peace be with you. Ayaw ni Lord na tayo ay naguguluhan. Ayaw ni Lord na tayo ay nasa trouble. Peace be with you, sabi. At kanya'y pinakita ang pinagdaanan ng pako sa kanyang kamay. At ang kanyang tagiliran na tinusok ng mga Hudyo na yon. Nakatunayan na siya ay nabuhay na magmuli. Katunayan na si Jesus ay nabuhay na magmuli sa ikatlong araw, siya ay nagpakita. Pero sa panahon na yun, si Thomas bilang apostol ng Panginoon ay wala roon. Kaya nung ibinalita ng kanyang mga disciples, yung mga disciples na yun ni Jesus kay Thomas, nakita namin ang Lord. Nagpakita ang Lord sa amin. Kanya ipinakita ang kanyang sugat sa kamay, yung pinagdaanan ng pakot ng kanyang tagiliran sa amin. Nabuhay siyang muli.
na sabi ni Thomas, hindi ako maniniwala kung hindi ko makikita ang kanyang kamay. At masasalat yung pinagdaanan ng pako na yun. At yung tagiliran niya, hindi ko maipasok yung aking daliri sa tagiliran. Hindi ako maniniwala. To see is to believe. Si Thomas. Pero isang araw, si Jesus ay bumalik uli. Sunod na week. At andun na si Thomas. At kanyang tinawag, halika, Thomas. Tignan mo aking kamay. Akin na yung daliri at ipasok mo yung daliri sa aking tagiliran. At doon pa naniwala si Thomas na sabi niya, my Lord and my God. Siya ay nagpatira pa, my Lord and my God. Doon siya naniwala. Pero sabi niya, mas mapalad ang mga naniniwala kahit hindi niya nakita. At yun po yung pananampalataya na kahit hindi mo nakikita, ikaw ay naniniwala. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos, naniniwala tayong mayroong Diyos. Sabi ng Diyos, to believe is to see. Kabaliktaran kay Thomas, to see is to believe. Baliktarin natin yun. Ang Diyos sabi niya, to believe is to see. Na kung tayo ay maniwala, makikita po natin. At yun po yung katotohanan. Kapag tayo naniniwala sa Diyos, makikita po natin ang magagandang bagay sa buhay po natin. Makikita natin, mahayag sa atin ang mga plano ng Lord sa buhay po natin. Mararanasan natin yung mga plano ng Lord na yan, ang magagandang bagay na yan na sinasabi ng pangako ng Diyos sa atin. Hallelujah. Living in faith brings healing to our lives. Amen. Number 3, living in faith gives assurance to our dreams. I believe tayong lahat ay mayroon tayong inaasahan, mayroon tayong dreams in life. At ang ating pananampalataya sa Diyos, ito yung nagbibigay sa atin ng katiyakan. Ito yung nagbibigay sa atin ng katiyakan sa ating mga pangarap. Ang gusto ng Lord sa atin ay makarating sa pangarap na yon. Marating natin yung pangarap natin na yon. Yung magagandang bagay na yun na ating pinapangarap sa buhay, yun din ang pangarap ni Lord, yun din ang plano ng Lord sa atin, magagandang mga bagay. Kaya po, kung tayo lamang ay namumuhay sa pananampalataya, ito yung magbibigay ng katiyakan sa ating mga pinapangarap sa buhay. Hebrews chapter 11 verse 1 says, faith makes us sure of what we hope for and gives us proof of what we cannot see. Napakaliwanag ang sabi po rito na yung ating pananampalataya ang siyang gumagawa ng katiyakan sa atin, sa ating mga inaasahan sa buhay, sa ating mga pangarap sa buhay. Ang ating pananampalataya ang siyang magbibigay o gagawa ng katiyakan sa lahat nating mga pangarap sa buhay po natin. At ang sabi riyan, ang ating pananampalataya ang siyang nagbibigay ng katunayan, patotoo of what we cannot see. Yung mga bagay na hindi pa natin nakikita, alam natin, darating yung pangarap na yon. Alam natin na makikita natin yung pangarap na yon kung tayo lamang ay sumasampalataya sa Diyos. Darating at darating po yun sa kanyang panahon, hindi sa ating panahon. Palagi kong sinasabi, hindi sa ating panahon. Kagaya kay Abraham, hindi sa kanyang panahon, kundi sa panahon ng Lord. After 25 years, ay dumating yung pangako ng Lord sa buhay niya. Kunin natin example si Joseph the Dreamer. Si Jose po ay nagharap. Binigyan siya ng pangarap ng Diyos, panaginip. Na isang araw siya'y nanaginip na habang siya'y nag-aani ng trigo at nagbibigkis,
kasama ng kanyang mga kapatid, at ang kanyang panaginip, yung kanyang binigkis, ang lahat ng binigkis ng kanyang mga kapatid, 11 kapatid, ay yumuko sa kanyang binigkis na yon na trigo. At kanyang ibinalita sa kanyang mga kapatid, na siya'y nanaginip, na yung kanyang binigkis ay yumuko, yung binigkis ng kanyang mga kapatid ay yumuko sa kanya. Yumuko sa kanyang binigkis na yun. At doon, naggalit ang kanyang mga kapatid. Ibig mo bang sabihin, kami ay yuyuko sa iyo? Si Joseph ay bunso. At itong mga kuya niya ay hindi gustong gano'n ang mangyari na sila'y luluhod, sila'y yuyuko sa kanya. Pero si Joseph ay patuloy siyang kumakapit sa Lord sa pananampalataya. Na isang araw, siya, yung dream na yun, yung pangarap na yun, ibinigay ng Lord sa kanya ay kanyang maangkin, na siya'y nasa taas, at siya ay itataas ni Lord, ilalagay sa taas, at ang kanyang mga kapatid ay nasa baba. Kanyang pinangawakan yun, yung pangarap na yun, yung magandang panaginip na yun ay binigay ni Lord, na darating ang araw, siya'y iangat at siya'y nasa taas. Pero ang dream na yun, mayroong umahadlang. Kapag tayo po ay mayroong dreams na galing sa Lord, maraming gawa ng diablo upang hadlangan yun para hindi tayo makarating sa dream na yun na binigay ng Lord sa atin. Marami pong ginagawang diablo para tayo ay hindi makarating doon sa pangarap na yon. Maraming galit kung tayo nagpapahayag ng dreams na magaganda na galing sa Lord. Kagaya kay Joseph. Kaya po isang araw, na habang ang kanyang mga kapatid ay nagpapastol ng tupa doon sa bukid, malayo sa kanilang bahay. At sabi ng tatay, puntahan mo nga ang iyong kapatid, dalan mo lang mga pagkain. Baka sila'y gutom na at para sila'y makakain. At habang si Joseph ay papunta roon, siya'y masunurin at siya'y sumunod sa utos ng kanyang magulang. At habang siya'y papalapit doon, nakita nila si Jose, malayo pa si Jose, at yung mga kapatid na yon ay pinagplanuhan siya na papatayin. At mayroon silang balak na hindi maganda sa kanya. Dahil doon sa kanyang panaginip na yon, ay ayaw nila mangyari yon. Kaya, nung siya'y papalapit na, ay kanilang ginawa yung kanilang plano na yon. Inihulog sa balon. At yun po yung unang pagsubok ng kanyang dream na yon para sa'y mawala at sasabihin sa kanyang magulang ng mga kapatid na yun na siya nilapan ng mga hayop doon sa bundok, sa bukid. Pinagplanuhan siya ng hindi maganda. Pero si Joseph, ang kanyang hawak-hawak ay kanyang pananampalataya. Doon pa rin yung kanyang lubusang pagtitiwala sa Diyos. Na kahit gano'n ang nangyayari sa kanya, ay patuloy pa rin siyang lumalakad sa matuwid na pamumuhay, pananampalataya sa Diyos. At hanggang dumating, hindi pinapahintulot ni Lord na tayo ay mapahamak. Kung tayo nasa Kanya, kung tayo mayroong dreams na galing sa Lord, ayaw ni Lord na tayo ay hindi makarating doon. Kaya yung plano na yun ng kanyang mga kapatid ay hindi natuloy. At habang ganun ang sitwasyon na sa balon siya, inihulog na siya sa balon, may dumaan na Ismailites. Ito yung mga negosyante. At sabi nila, para mapakinabangan natin, ibinta na lang natin si Jose sa dumaan na yun na Ismailites. At ibininta nga nila. At siya'y dinala doon, ibininta siya doon kay Potiphar,
Si Jose na ibininta sa mga negosyanteng iyon, ay ibininta rin siya doon kay Potiphar. Ito ay mayroong katungkulan, mataas na katungkulan sa gobyerno nila, sa palasyo. At ayun ang nangyari at doon sa bahay ni Potiphar, mayroon na namang pagsubok sa kanya. Pero patuloy pa rin siyang kumakapit sa pananampalataya, matuwid na pamumuhay sa Diyos. At ang sabi ron, araw-araw siyang tinutokso ng misis ni Potiphar para makipagtalik sa kanya. Dahil si Jose ay matipuno, si Jose ay talagang gwapo. Sabi ng Bible. Kaya araw-araw, sabi ng Bible, siya'y tinutokso. At si Jose ay hindi nadala doon sa panunukso na yon. At isang araw ay talagang hindi na nakapigil yung misis ni Potiphar. Siya ay niyakap at si Jose ay pumiglas at naiwan yung kanyang damit. At si misis ni Potiphar nagsisigaw na siya ay nirip ni Jose. At siya ay pinagbintangan. Walang katotohanan. Pero dahil ayaw ng diablo na mangyari ang kanyang pangarap, ang dream na yon, ay ganun nga ang ginagawa, hinahadlangan ang mga pangarap na yon. Pero walang makakahadlang kung kasama natin ang Lord, kung tayo sumasampalataya sa Lord. Walang makakahadlang sa pangarap po natin. Hallelujah. Glory to God. At siya nga ay pinagbintangan at ikinulong. At doon sa kulungan, binigyan siya ng wisdom ng Lord na mag-interpret ng panaginip. At mga panaginip doon sa kulungan na kanyang na-interpret. At dumating doon sa palasyo na minsan nanaginip si Pero, sa Paraon, na hindi kayang ipag-interpret ng kahit sino pa mang matatalino sa panahon na yon. Pero si Joseph ay binigyan ng wisdom ng Lord at kanyang na-interpret yung panaginip ng hari. At yun, yung daan na nangyari nga yung pangarap na yon, nakarating siya sa palasyo. At dahil sa panaginip na yon, na na-interpret ni Joseph, na yung mayroong panaginip na yon, yung 7 baka na yon ay nilamon yung mga payat na baka, yung matatabang baka ay talagang kinain nung maliliit na yon na baka, payat na mga baka. At ang kahulugan niyon ay magkakaroon ng 7 taon na taggutom, magkakaroon ng 7 taon din na tag-ani. Maganda ang ani. At na-interpret yun ni Joseph. At yun yung daan na siya'y pinagkatiwalaan ng hari dahil na-interpret niya yung kanyang panaginip na yon. At ang inilagay siya na tagapamahala upang mag-ipon ng pagkain sa 7 taon na tag-ani. Bago darating yung 7 taon na drought, ay makapag-ipon sila. At inilagay si Joseph bilang leader o siya yung mamahala doon. At naging kanang kamay ng Paraon, second in command, sa buong Ehipto. At siya nga ay nagtagumpay sa kanyang pangarap at dumating ang panahon na talagang itinaas ng Lord si Joseph, narating niya yung pangarap na yon. At tama nga, yung kanyang mga magulang na naiwan ay kanyang tinawag at doon na sila namuhay sa masaganang pamumuhay. Yung kanyang mga kapatid na kawawa na wala nang makakain nung time na wala nang makain, drought, ay kanyang tinawag at doon na nga sila namuhay ng masagana kasama si Jose. Pero si Jose, kahit gano'n ang nangyari sa kanyang buhay, hindi siya naglagay ng galit upot sa kanyang puso, sa kanyang mga kapatid. Dahil sabi niya, yun ay gawa ng Lord upang marating niya ang pangarap na yun na binigay ng Lord sa kanya. Hallelujah. Sa ating mga magulang at kapatid, if we are only living in faith, tayo ay makakarating sa ating pangarap sa buhay. Amen.
mararating natin, ano man yung pangarap na yon sa buhay po natin, ang ating pananampalataya sa Diyos gives assurance to our dreams. Hallelujah. Sabi po rito, your future is as bright as your faith. Amen. Ang iyong kinabukasan ay kasing liwanag ng iyong pananampalataya. Kaya po mga magulang at kapatid, kailangan nating mamuhay sa pananampalataya. Amen. Amen. Let us pray. Father God, thank you so much, Lord, for your message unto us this morning. Salamat, Lord, sa pananampalataya, Lord God, ng bawat isa na yung ibinigay, Lord, sa aming mga puso, Lord God. Thank you so much, Lord, sa pamagitan ng aming pananampalataya sa iyo. Lord, ang lahat ng mga imposibleng mga bagay sa buhay po namin, Lord, ay mapangyayari ang lahat. Thank you so much, Lord. Salamat naman. Ano mang pinagdadaanan ng iyong mga anak right now, na mga imposibleng mga bagay, Lord, mahirap na sitwasyon. Thank you so much, Lord, sa kalayaan na yung bibigay sa bawat isa, Lord. Salamat sa tagumpay na, Lord, anumang mga bagay na mahirap, Lord, ay magiging posible ang lahat, Lord God. Salamat, Lord God. Salamat sa lahat, sa lahat ng may makaramdaman, Lord. Lord, salamat sa iyong healing touch right now. Salamat, Lord, sa kagalingan right now. Kapatid, receive your healing right now. Ikaw na sumasampalataya sa Diyos, receive your healing right now. Thank you so much, Lord, sa kagalingan right now. Yung binibigay, Lord, sa bawat sumasampalataya sa iyo. I praise you, Lord. Salamat, O Lord God, sa lahat ng may mga dreams in life right now. Salamat, Lord, na yung i-grant ang lahat, Lord God. Salamat, Lord God, sa pamagitan ng aming pananampalataya. Lord, makita namin, ma-receive namin, Lord God, ang dreams na yan, Lord God, sa buhay namin, Lord God. Thank you so much, Lord God, sa lahat-lahat, O Lord God, na nanonood right now. Salamat sa pananampalataya na ibinigay sa kanilang mga puso, Lord God. Purihin ka sa umagang ito. Pinabalik namin sa iyo, Lord God, ang lahat na kapurihan, ang lahat na pasasalamat ay sa iyo lamang, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. God bless everyone. Thank you for joining. To God be the glory.